Magandang araw sa lahat. Tara't samahan nyo kami mamalingki ngayon. Maaga pa nga ay umalis na kami para mamalingki. Market day sana ngayong araw, kaya lang pinalis na sila sa dati nilang pinepestuhan dahil private property. Hindi namin alam kung saan sila ngayon nagpepesto, kaya naman sa palengke na lang tayo bibili. At nandito na nga tayo sa palengke at ang una namin pinuntahan ay siyempre itong karne. Ito lagi yung una naming binibili. At dahil medyo mataas ang presyo dito sa palengke ng karne at manok, ay siyempre mabawasan din yung ating pagbili. Katapos nga namin bumili ng karne ay dito naman kami nagpunta sa isdaan. Pero ang binili lang namin dito ay tilapia. Matagal na kasi kami hindi nakakain ng tilapia, kaya yun ang binili. At siyempre 3 lang dahil 2 lang naman kami ng kapatid ko ang kakain. Katapos nga namin doon sa isda ay dito naman kami sa mga nakalatag na gulay dahil mas mura dito kaysa doon sa mga may pwesto. Pero konti lang naman ang binili naming gulay kasi mahirap na mag-stock, 3 lang kami sa bahay at 2 lang naman kaming kakain ng kapatid ko ng gulay. Katapos nga namin bumili ng gulay ay hinatid namin si kuya doon sa sasakyan at yung mga pinamili namin mahirap kasing dalhin na si kuya dahil ang likot-likot. Ngayon naman ay pupunta kami sa Minute Burger dahil hindi pa naman kami kumain ng almusal, kaya naman bibili na naman tayo at sa sasakyan na lang tayo kakain. At ayan na nga, umorder na nga yung kapatid ko at dito naman sa gilid din nakita ko yung saging. Ay nako, dahil yan pa naman yung paborito ko at may nakita pa akong baloy. Katapos nga umorder ay iniwan muna namin saglit dahil bibili pa kami ng tinapay. Nabili talaga kami ng tinapay para sa mga bata at yan ang binibigay namin at hindi chichireya. Katapos nga bumili ng tinapay, bumalik naman tayo doon sa burger at ito nga yung baloy na sinasabi ko. Ayan, bumili na talaga ako kasi minsan lang ako makakita ng ganyan. May sinasabi si ate kung anong pangalan niya, nakalimutan ko na, basta para sa amin sa probinsya yan ay baloy. At ayan nga, tapos na tayo, babalik na sana tayo sa sakyan na makita ng kapatid ko itong pritong manok at naisipan na lang din niya bumili nito at para pagdating sa bahay ay kakain na lang at hindi na magluluto pa. At nung malapit na nga tayo sa sakyan ay nakita na naman ng kapatid ko itong mani, kaya naman bibili naman siya ulit. At sa wakas, tapos na din ang ating pamimili sa palengke. Dito na nga kami sa sasakyan at kinain na namin yung burger saka kami umalis. At ito na, pauwi na tayo samantalang itong si Bunso ay natulog na. Habang nasa biyahe nga kami ay naisipan na lang namin tumambay muna doon sa tapat ng eskwelahan dahil malawak doon at maraming tumatambay din. At nandito na nga tayo, tingnan nyo, maraming mga estudyante dito yung naglalaro, nagja-jogging, nagpa-practice at syempre may mga tambay din dito. Malawak kasi itong lugar na ito, saka bibihira lang yung sasakyan na dumadaan. At yun ang paaralan at nakikita ko dyan na nagpa-practice ay mga criminology student. At nandito na nga tayo at dahil medyo malayo-layo yung ating pinarkingan ay lakad na lang ang mga person. At itong ang kabataan ay nabutan namin nagbabadminton. Super lawak kasi itong daanan na ito, kaya naman maraming tumatambay dito at syempre fresh na fresh ang hangin. Kung maraming tao, syempre hindi mawawala ang snack na tinda, kaya naman habang tumatambay kami ay may snack na din kami. At dahil maaga pa, feel namin yung fresh na hangin, kaya lang hindi lang kami nagtagal magtambay dahil natutulog na si Bunso. At syempre kailangan din nilang matulog dahil ka-out lang nila sa trabaho at wala pa silang tulog. At ito na nga, for the lakad na lang mga person at itong si kuya hindi mapakali, lingon ng lingon, akala mo naman iiwan ng nanay eh. At nandito na nga tayo sa sasakyan at naisipan naman na parang kulang pa yung lakad namin, kaya naman mag road trip muna tayo saglit. Isang ikot lang mula Road 1 hanggang Star Mall, kaya lang habang nasa daan tayo ay may nadaanan tayong isang naaksidenteng sasakyan na mayroon pang nakasulat sa likod na student driver. Kaya pala medyo nag-traffic, ito pala yung dahilan. Kaya sa mga bagong driver o pro driver ka man ay dapat talagang mag-iingat, lalong-lalo na kung masama yung panahon. O siya, hanggang dito na lang, hanggang sa susunod. Ingat!